Amen. Are we blessed, mga kapatid? Are we blessed, mga kapatid? Amen. Sino ba naniwala dito na walang imposible kay Lord? Sabi mo, ako yun! Ayan. Let's make this a declaration na walang imposible sa Panginoon kapag nagtiwala tayo. Amen? Kung ano pa pinagdadaan mo ngayon, doubts, fears, struggles, iwan mo muna yan. Ibigay natin kay Lord. Amen? Let's sing. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds
Reaching for the prize, I'm giving everything. I give my life for this, it's what I live for. Nothing could keep me from all that you have for me. You hold my head up high, I live for you. Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move a mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move a mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith. But where is He? Greater is He that's living in me than He that is in the world. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Right now, church, let's surrender our worries, our fears, our doubts. Lahat ng tumatakbo sa isip natin, o bigat sa puso natin. God is asking us to be still and to have faith that He is God. Hayaan natin magpahinga yung sarili natin sa presence niya. And let's trust na God is in control. Hide me now under your wings. Cover
control ng buhay namin, Lord. Ikaw lang may control sa mga mangyayari, Lord. And Lord, we pray, Lord, ang mga kapatiran po namin, Lord, na papunta pa lamang, Lord. Hinihingi po namin ang guidance, Lord, sa bawat isa sa amin. At ganoon na rin po, Lord, humihingi po kami ng wisdom at ng knowledge, Lord. Especially po sa mga tatayo sa unahan, Lord, para ipahiwating, Lord, ng inyong salita, Lord. Open our hearts and our minds, Lord. Turuan po ang mga puso't isipan, Lord, na ma-absorb namin po, Lord, at ma-apply namin sa pang-araw-araw, Lord. Lord, ito na po kaming hinihiling, dinadalangin. In Jesus' name we pray. Tayo po lahat ay umuko at tayo ay manalangin. O namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, O Lord, na minsan diyan pa, Panginoon, biyayaan kami ng buhay at kalakasan, O Lord. At dahil sa iyong abag at biyaya, Panginoon, kami po, Panginoon, ay narito, O Lord, niniloob mo upang muli magsama-sama, upang mag-alin ng pagsamba at papuri sa iyo, O Lord. Salamat, Panginoon, na napakabuti niyo, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, O Lord, kami po, Panginoon, ay muli namin aalalahanin ang inyong sakripisyo na ginawa, Panginoon, na kung papaano nyo inalay ang iyong buhay sa kabila ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, O Lord. Marami kami nagawa mga pagkakasala at mga pagkakamali sa mga nagdaang araw, O Lord. Panginoon, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba na lumalapit sa iyo, Panginoon. Lahat ng aming mga pagkakasala na nagawa sa aming isipan, maging sa pananalita, at lalo tigit sa aming mga ginawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, Panginoon. Nais namin, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay maging malinis, anumang karamihan at taglay ng aming puso at isipan sa oras na ito, O Lord. Nanawa, Panginoon, ito po, Panginoon, inyong linisin upang sa aming pakikibahagi ng banal na hapunan, kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat. Gawin niyo kami, Panginoon, karapat-dapat sa iyong kapatawaran, O Lord. Aming itinataas sa iyo ang tinapay at ang sago na siyang sumisimbolo sa katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus na aming tatanggapin. Nawa, O Lord, ito po ay pagpalain upang maging kalakasan ng aming spiritual. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong sakripisyo, lalo higit sa buhay na walang hanggan na iyong pinagkaloob sa bawat isang sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Minsan pa pakinggan natin ang sulat ni Apostol Pablo mula sa aklat ng unang Korinto, chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan ay inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Atin pong tagapin ng tinapay. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Atin pong inumin ng kopa. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinagpalat, pagkarindig at pagkabasa ng kanyang mga salita. Okay, magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Excited na po ba kayo? So ngayon po ay darako na po tayo sa ating pagbibigay and let me share to you some encouragement po sa araw na to bago po tayo magbigay. And I want to share po two things lang din po on what giving reveals in us. So mga kapatid po, when we give, it reveals our heart and priorities. Dito po sa Matthew 6
21, sabi po dito, where your heart is, for where your treasure is, there your heart will be also. So ano po bang ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag binasa nyo po yung Matthew 6:19 to 20 onwards, ang sinasabi po dito, God is encouraging us to store po treasure in heaven. So by means po, paano po tayo mag-store? Since hindi naman tayo makapagpadala ng pera sa langit. Tama po ba? So ibig sabihin po dito, we need to invest po yung oras po natin. So I think you value your time. And also we need to invest our talent and resources that we have eternally. So wag po tayo mag-invest sa mundong ito sapagkat yung kayamanan na i-invest natin is nawawala or naluluma po. And secondly, that I want to share to you mga kapatid, hopefully you could reflect on this message, is when we give also, it reveals our character. So ano po bang ibig sabihin to? So we must have love and compassion, lalo-lalo na po sa pagtulong sa iba. Dito po sa 1 John 3:17, sabi po dito, if anyone has material possession and sees has a brother or sister in needs, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? So ano po bang ibig sabihin nito? God is encouraging us to be generous. At wag po kayong mag-hold back. Bakit po? Kasi if you are holding back, lalo-lalo na pag nasa inyo po yung blessings ni God and you have all the means para tumulong, then nagiging failure po tayo in showing or demonstrating God's love. So mga kapatid, as today, I encourage you to be generous and open your heart, especially this end times is very near na rin po, no? Dahil alam niyo na po ba yung nangyayari sa Middle East. So we need to fast track everything sa atin. Yung help nyo po, yung tulong nyo po na ibibigay nyo po, yung offering po nyo, that would be nice po to spread the gospel of God. Especially yung ating vision dito na magtayo po tayo ng churches o satellite churches natin sa bawat barangay. So mga kapatid, I encourage everyone to ibigay nyo po yung inyo pong kaloob sa Panginoon, and let's pray. Panginoon, maraming pong salamat po sa opportunity ulit po ngayon na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan, O Lord God, na patuloy niyo pong ibinibigay, O Lord God. Lord, accept, O Lord God, this offering, O Lord God, that will be used, Lord, for your glory, O Lord God, especially, O Lord God, for your works, O Lord God, here in San Pedro po, Panginoon. Lord, bless each of us, O Lord God, yung aming pong resources, O Lord God, yung aming pong trabaho, O Lord God, or anong pong mekanismo, O Lord God, kung saan po, O Lord God, na kinukuha po namin, O Lord God, yung kinabubuhay po namin. Panginoon, salamat po, Panginoon, dahil you're always with us, O Lord God. And Panginoon ko po, muli po, Lord, we pray and ask, O Lord God, that gamitin niyo po lagi kami, Panginoon, upang ang inyo pong salita, ang inyo pong mission po dito, Panginoon, is mag-prosper, O Lord God. Muli po, Panginoon, ito po ang aming dalangin pasalamat. In Jesus' name, Amen. Morning po sa ating lahat. Are we all blessed, mga kapatid? So, tayo po ito ngayon at basahin po natin ang salita ng Diyos mula po sa James chapter 1, verse 2 to 4. James chapter 1, verse 2 to 4. Kung sabi po dito, instructs believers to consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Tayo po'y lumapit sa Panginoon.
Lord God, marami pong salamat sa araw na to na ipinagkaloob mo sa amin. We thank you, Lord God, for your goodness and mercy, Panginoon. We pray, Lord God, na sa oras at pagkakataong ito, as we study your word, nawa, Lord, magkaroon po ng change sa aming heart and sa aming mga ginagawa, Lord God. And nawa, Lord, baguhin mo kami sa oras na to, Lord. And kayo po ang magpapala sa bawat isa. We thank you, Lord God, in the name of Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiyo po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede niyo bang batiin yung katabi natin? Sabi mo, kapatid, I'm so blessed dahil kasama kita ngayon. Yan. Makikita po natin sa video is about yung refinery. Amen? And doon sa refinery, meron pong pinaka-element doon para makapag-refine. At ito po yung tinatawag na apoy. Kaya po sa oras na to, ang tanong ko po sa inyo, sino po dito ngayon ang dumaraan sa apoy ng mga pagsubok? Aba, mukhang kakaunti lang po ang dumaraan sa pagsubok Mukhang 100%, walang problema, yung iba. Ulitin ko po, sino po dito sa inyo ang dumaraan o dumaan sa apoy ng mga pagsubok? So, halos lahat po tayo. Ang pagsubok, wala pong pinipili. Mapa bata, mapa teenager, no? Siyempre sa schools po nila, mapa young adult, mapa adult, mapa matanda, lahat dumaraan sa pagsubok. Amen? And minsan, ang pagsubok ay problema po sa relationship ng family, kakulangan sa pera, health problems, work or pressure, and school pressure naman para sa mga estudyante. And minsan, sa mga Kristiyano, pati po sa ministry, nagkakaroon ng pagsubok. Sa tuwing dumaraan po tayo sa pagsubok, ano po bang madalas po nating reaksyon? Gaya nga po ng tinanong ko sa inyo, no po, sino po dito yung nagkakaroon ng pagsubok? Lahat po tayo nagtaasan ng kamay. But the question is, paano nyo po hinaharap ang pagsubok? Anong madalas nating reaksyon? Tayo po ba ay naiinis? Naiinis po ba tayo kasi pangit yung sitwasyon? Na ito yung plano mo, hindi nangyari. Nakakainis. Kasi unexpectedly, okay na lahat Biglang nagkaroon ng pagsubok. Tayo po ba ay nagagalit sa Diyos? Or naiinis ba tayo kay Lord kasi dumaraan tayo sa pagsubok ng problema? Or tayo po ba, nagagalit po ba tayo sa sarili natin? O kaya naman sa kapwa natin? Minsan sinisisi natin yung kapwa natin kapag meron tayong pagsubok. Ano po doon yung mga reaction po natin? Or, tayo po ba, despite na merong problema, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon? Bago po natin simulan ang pag-aaral na ito mula sa Biblia, dapat po muna nating malaman kung ano po ba yung historical background po nito or yung context na tinatawag. Ano po? Ito pong book na ito ay isinulat po ni Apostle James na kilala bilang kapatid o half-brother ni Jesus. Ano po? At ito po ay isinulat niya noong AD 45 to 50 para po sa mga unang Kristiyano na nagkalat sa iba't ibang lugar dahil po sa kanilang pagtakas. Bakit po sila tumakas? Kasi po noong panahong iyon, ito po yung time na natapos na po yung malawakang persecution sa mga Christian na nakasulat po sa Acts 8. Ano po yung mga pinagdaraanan nila? Well, iba't ibang klaseng persecution. Sila inuusig, pinapatay, sila yung mga, dahil po sila yung mga pinapatay at hinahunting po sila po ay umalis ng kanilang mga tahanan, nakaranas din po sila ng pressure dahil parang nandun yung parang kaisipan nila na dati hindi ako Kristiyano, what if bumalik na lang ako sa dati? Di mo ba? At nakakaranas din po sila ng adjustments
different adjustments kasi nga po, palipat-lipat sila. Kasi nga, hinahunting po sila nung time na yun. Ganun po yung katindi, yung pinagdaraanan noong mga unang Kristiyano nung panahong iyon. Masasabi po talagang hindi yun bad day. No po? Sa atin kasi, meron tayong tinatawag na bad day. Amen? O yung parang itong araw na to, puro sapit Masasabi natin yung bad day. Pero yung problema nila, hindi lang siya bad day, kundi life crisis talaga. Kasi malawakan yung persecution Kaya naman si James, despite ng kanilang pinagdaraanan, bilang isang straightforward na tao, kasi po si James, ang personality po niya ay straightforward siya. Diretsahan po niyang sinabi ang mga salitang, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. At bilang mga Kristiyano na nasa modern time ngayon, ito pa rin ay nagpapaalala sa atin. Amen? Kaya ang tanong po natin, sa oras ng problema, ano ang dapat nating tandaan sa panahon ng mga trials? Here are 3 things na tinuturo po sa atin ng Panginoon this morning. Unang-una, tandaan po natin, in times of trials, always choose to be happy. And that is written in the book of, in the verse 2 of James. Na po, ang sabi po dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi po yan sasabihin po ni James, mga kapatid, kung wala kayong kakayanang piliin na maging masaya sa oras ng problema. Tama po? Kasi nga po, we have choice. Di po ba? Sabi nga po ni Rick Warren, you can choose joy even when life is hard because joy is rooted in purpose, not in comfort. May choice ka pa rin, kapatid. May choice ka pa rin maging masaya o magkaroon ng kagalakan kahit mayroong problema. Hindi mo kontrolado ang sitwasyon, pero kontrolado mo ang emosyon. Kaya po ang tanong, kapag mayroong pupunta tayong problema, ano pong madalas nating pinipili sa dalawa? Magpakagalit, magpakalungkot? O ngayon pong nalaman natin ito, pipiliin na po natin maging masaya. Kasi naniniwala po ako lahat naman po dito may problema. Di po ba? Hindi natin alam. Meron po ba dito walang problema? Okay, kala ko po wala. Pwede na pong umuwi. Meaning to say, mga kapatid, sa oras ng pagsubok, you have 2 choices. 1, to be sad, and 2, to be happy. And in-encourage tayo ni Apostle James na sa oras ng problema, meron ka namang kakayanang pumili. Piliin mo maging masaya. Palagi po nating tatandaan, ang problema o ang trial ay parte ng ating buhay. Amen po? Dapat, expected po natin ito na merong problemang darating dahil wala namang pong perfect life. Bigyan ko po ng example na masasabing walang perfect life. Na po, alam niyo po, meron pong 3 Bible characters na po na sikat na dumaan sa matinding problema. Unang-una, sino pong nasa isip natin pagdating sa problema? Sinong character yun? Job. No? Job. Bakit po? Si Job, maayos ang kanyang pamumuhay Di po ba? Siya po yung mayaman. Masagana po yung kanyang pamumuhay. Pero ano po nangyari? Hinayaan ng Diyos na mawala sa kanya lahat yun. Namatay yung anak niya. Tapos, nawalan siya ng asawa. Tapos, namatay yung mga baka niya, yung mga hayop na meron siya. Tapos, nagkasakit siya. Tinubuan siya ng kung ano-ano dito sa katawan. In short, he lost everything. Pangalawa po, si Elijah. Isa sa mga propeta ng Panginoon. Si Elijah po,
dumating sa point na dahil sobrang hirap ng situation niya, na-depress po siya. And yung mga early apostles, nung umakyat po si Jesus at sila po yung nagpangalat, no po, sa buong sanlibutan, sila po yung mga pinagpapatay. Biro mo, nagsishare ka ng Word of God, ng pagmamahal ng Panginoon. Despite na nagsishare ka ng Word of God, pinagpapatay sila. Ganun po katindi yung mga nangyari sa kanila. Mga kapatid, if the early church and some characters in the Bible experienced persecutions, yet they chose to be happy, tayo pa po kaya? Kung yung tatlong yun na binanggit ko na Bible characters, kahit na pinagdaanan nila yun, sila yung tumindig sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, sila yung naging masaya, masayang namatay yung mga apostles nung time na yun. Tayo pa po kaya? Kung kaya po nila mga kapatid, kaya rin po natin sa tulong ng Panginoon. Kaya kung meron kang pinagdaraanan ngayon, sabi nga, ngitian mo lang. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan yung problema mo pero ngitian mo siya. Ayan. Tandaan po natin, ang pagdaan ng problema ay hindi nangangahulugang pinababayaan po tayo ng Diyos. Kasi po ang thinking natin, kapag ka merong trials, merong pagsubok, Lord, nasan ka? Bakit mo ko iniwan? Di po ba? Lord, nagpe-pray ako. Bakit walang sagot sa tanong? Di po ba? Madalas po yun eh. Pag dumaraan po yung problema mga kapatid, hindi po nangangahulugang pinababayaan tayo ng Diyos. Bagkos, doon tayo hinuhubog ng Diyos. Kaya piliin mong maging masaya. Sa oras ng problema, hinuhubog ka ng Diyos. Tandaan po natin yan. Pangalawa po, in times of trials, it makes you and your faith is stronger. Sabi po sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Malinaw po yan. Imagine this mga kapatid. Paano mo malalaman na matibay ang tulay kung walang dumadaan na mabibigat na sasakyan? Ang buhay po natin parang tulay. Hindi masusukat yung pananampalataya sa oras ng kaginhawaan. Amen? Siyempre, maginhawa eh. Talagang para sa'yo, matatag ang pananampalataya mo dahil wala ka namang pinagdaraanan. Pero para matest yung faith mo, para kang isang tulay, na kailangan dumaan yung mabibigat na track of trials, para masabi na matibay yung pananampalataya mo. Ganun po yun. At tanong ko po sa inyo mga kapatid, mahal mo pa rin ba ang Diyos kahit mahirap ang sitwasyon? Baka naman po mahal lang natin si Lord dahil maginhawa po ang pinagdaraanan natin ngayon. Now, the second question, maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon kahit may pinagdaraanan ka? Sa mga katanungan pong ito, mga kapatid, dito natin masusubok ang tunay na pananampalataya. Dahil yung mga early church po noon, kaya nga po sila pinagpapatay dahil mahal nila ang Diyos ng lubusan kahit mahirap ang sitwasyon nila. Sila po ay nagpatuloy na maglingkod kahit pinipilit na po silang ubusin ng mga panahong iyon. Sana maging katulad po natin sila. Hindi yung kapag ka may problema, sasabihin natin, ayoko na maging Kristiyano. Dati-rati nung wala akong Kristiyano, wala akong problema eh. Ayoko na maging Kristiyano. Alam niyo po, meron po akong ikukwento sa inyo. Ito po yung related sa pinanood po nating video kanina. Tungkol saan po yun? Sa refinery. Di po ba? Ngayon, ito po ang isang kwento. May isang tao na nagtanong sa isang gold refiner. Ang sabi po niya,
paano mo malalaman na purong ginto na ito? Sumagot yung refiner. Pinapainit ko ito sa apoy. At habang umiinit, lumalabas ang dumi o impurities. Habang tumatagal, umiinit, at mas tumitindi ang apoy, mas maraming dumi ang natatanggal. Tapos tinanong niya po ulit, kailan mo masasabi na tapos na? Sabi nung refiner, tapos ngumiti siya. Sabi niya, kapag nakikita ko na ang sarili kong refleksyon sa ginto. Now, ano pong application nito? Ganito po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang apoy po, ito po yung pagsubok. Ang ginto, tayo. Ang impurities na tinatanggal, ito po yung doubt, ito yung fear, ito yung pride, ito yung kasalanan, at lahat pa po ng iba't ibang bagay na impurity na meron po tayo. At habang dumadaan po tayo sa pagsubok, nililinis tayo ng Diyos. Tinatanggal po niya yung hindi magaganda sa atin. At hinihubog po niya ang pananampalataya natin. Ang goal po ng Panginoon, makita ang karakter ng Diyos sa buhay natin. Sa oras ng problema. Ang pagsubok po ay sinusubok ang pananampalataya. Dahil sa apoy, lumalabas yung tunay na faith. Lumalabas kung tunay yung faith mo. Dahil sa apoy, lumalabas kung hanggang saan ang tiwala mo sa Panginoon. Magtitiwala ka pa rin ba sa Kanya na kahit parang napaka-imposible na ng pinagdaraanan mo? O bibitaw ka na? Tandaan po natin, para po tayong ginto. At ang kailangan lang po natin gawin, magtiwala sa Panginoon. Dahil pag natapos po lahat ng problema, though hindi po talaga ito matatapos dahil nasa mundo ho tayo, matatapos lang po ito kapag kinuha na tayo ng Panginoon. But what I'm trying to say, mga kapatid, kapag ka napagdaanan mo yan, pansin mo, nag-level up yung faith mo. Pansin mo, nag-level up yung maturity mo. Pansin mo, dati mas pikunin ka pag may problema. Ngayon, mas kalmado ka na. Ganun talaga ang buhay. Ganun na lang, di ba? Pero kapag wala kang pinagdaanan, kahit na maliit na bagay, ano ba naman yan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero pag napagdaanan mo yung mabibigat na pagsubok, ngingiti ka na lang pag may sumunod. Kasi bakit? May tinuro sa'yo ang Panginoon eh. Pag may problema, pag may trials, may hinuhubog sa'yo si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, may hinuhubog sa'yo si Lord. Kaya po sa pangatlo, tandaan po natin, number 3, trial leads to maturity. Sabi po sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang gusto ng Diyos ay lumugo tayo spiritually. Di po ba? And yung maturity po natin. Minsan, napapansin po natin, bago dumating ang problema, tayo ay madaling magreklamo. Madaling sumuko, at madaling mawalan ng faith. Sino po dito yung mabilis ma-overwhelm pagka mayroong school requirements sa mga estudyante? O sino po dito yung na-overwhelm tapos pag uwi sa bahay, hindi naman gagawin. Tapos kung kailang malapit na yung submission, dun magka-cramming. Ganun din ako eh. Sa mga nag-work po dito, sino naman po dito yung mga may pinapagawa po yung Diyos po, yung boss po nila, tapos nape-pressure po agad. Madaling magreklamo, ang dami namang pinagkakagawa ni boss. Madaling sumuko. Ang hirap naman nito, hindi mo pa nga nasusubukan eh. Tapos madaling mawala ng faith.
Pero pagkatapos po ng lahat ng pagsubok na yun, mas lumalalim yung prayer mo, tapos mas nagiging dependent ka kay Lord, at mas nagiging matatag yung pananampalataya mo. Tanong ko po sa inyo, meron po ba ditong pagsubok sa buhay ninyo, nakala mo hindi mo na malalagpasan? Pero ano po nangyari? Nalagpasan po ba natin? Amen? Yan po ang ginagawa ng Diyos sa oras po ng ating mga pinagdaraanan. Hindi po tayo sinusira ng Diyos. Hinuhubog niya tayo. Amen? Kaya naman po this morning, tandaan po natin na magtiwala lamang tayo sa Panginoon. Piliin natin maging masaya. Piliin po natin ngumiti pa rin sa oras ng problema. I'm sure lahat po may pinagdaanan. This past few days, this past few weeks. Amen? And nakakatuwa na merong group discussion. Kasi bakit po? Dito natin nare-release yung mga pinagdaanan natin. But at the same time, dito rin natin mapapakita kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa ating life. Amen? And to stand firm in Jesus, pag merong dumating na problema o suliranin sa ating buhay, imbis na sabihin natin kay Lord, na Lord, alisin mo ito. Tayo po, di ba, pag nagpe-pray tayo, pag may problema, ano pong laging sinasabi natin kay Lord? Lord, alisin mo ito. Amen? Ano nga bang dapat gawin? Gusto nating mawala Di po ba? So, ang prayer po natin lagi, Lord, alisin mo ito. Yun ang madalas po nating sinasabi. Pero, dapat po, ang sabihin natin ngayon, kapag may problema, pag may pagsubok, pag mayroong pinagdaraanan, ang sabihin natin kay Lord, Lord, turuan mo ako kung ano ang gusto mong matutunan ko dito. Hindi lang basta maalis yung problema. Kasi ang Panginoon, natural sa Kanya na siya'y mabuti at aalisin niya yan. Pero ang tanong, pag may dumaan na problema, pagsubok, anong natutunan mo? And this morning, dapat mas maging matured yung prayer life natin. In a sense na hindi lang natin basta ipapaalis kay Lord yung pinagdaraanan, kundi most of all, meron tayong matutunan. Amen? Tandaan po natin itong tatlong bagay na pinaalala po sa atin ng Panginoon. Through Apostle James. Sa oras po ng trials, tandaan po natin, choose to be happy. In times of trials, always choose to be happy. Hindi mo kontrolado ang sitwasyon, pero kontrolado mo ang emosyon mo. Piliin mong maging masaya. Kasi pag di mo pinili maging masaya, tatanda lalong itsura mo. Pangalawa po, in times of trials, it makes you and your faith stronger. Isipin mo palagi, pag may problema, tinuturuan ka ng Panginoon na mas tumatag yung pananampalataya mo sa Kanya. Hindi pananampalataya mo sa sarili mo. Huwag ka masyadong mabilib sa sarili mo na kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Hindi mo kaya yan. Kaya mo yan pag kasama mo at naniniwala ka na kasama mo ang Panginoon. And pangatlo, tandaan po natin, in times of trials, it leads you to maturity. Kapag ka may problema, ibig sabihin yan, another opportunity para mag-level up ka sa buhay. Mag-level up ang mindset mo, mag-level up yung heart mo, and mag-level up lahat ng pagtitiwala mo sa Panginoon. Ang sarap po kaya maging total dependent kay Lord. Kasi po bakit? Pag ginawa mong kaibigan ng Panginoon, gagaan talaga ang buhay. Hindi mawawala yung problema, pero alam mo, nakasama mo ang Panginoon, may kasama kang dadaan dun. Amen? So tayo po ay manalangin.
at tayo po'y lumapit sa Panginoon. May natutunan po ba ang lahat? Amen. So, kapag ka meron pong problema, ngingiti. Amen? Ngiti po. Pangalawa, tandaan po natin, mas tatatag yung pananampalataya natin. And lastly, mas magmamature tayo. Handa na po ba tayo mag-mature? Amen. So, let us stand firm in Jesus. So, as I continue po, tayo po'y magtiwala at tumindig sa ating pananampalataya sa Panginoon.
lagi kami manampalataya sa inyo, Panginoon. Lord, gamitin niyo kami, Panginoon, bawat isa na makapag-bahagi kami, Panginoon, ng iyong salita sa mga tao. Tunay na wala po sa inyo na hindi pa po nakakilala sa inyo. Gamitin niyo kami, Lord, upang lalong lumalalang ang iyong salita, Panginoon. At Lord, sama din po sa aming panalangin ang aming pastor, Panginoon, na sa ibang bansa, Panginoon, upang siya po, Panginoon, ay makapagturo, makapag-train po ng mga leaders doon sa lugar po ng Dubai, Panginoon. Hindi po siyang ingatan, palahin po ang kanyang mga gawain, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, kami sa aming pansamantalang pagkakawalay ngayon. Aga, Panginoon, pag-uwi sa bawat tahanan, hingin po namin ang inyong gabay at pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at sa inyo po namin binibigay at binabalik ang walang hanggang papuri sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Naway, lupago kayo sa gandahang loob sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ng sa Iso Kristo sa kanyang kalwalakian ngayon at pagkakailanman. Amen.